Okay, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa 5 ipinagbabawal na mensahe na hindi mo dapat isinisend sa ex mo after ng breakup ninyo. Okay, number 1, yung kamusta ka na. Okay, yung pangangamusta mo sa kanya. Huwag mong gagawin yan. Dahil sa oras na gawin mo yan, ang iisipin ng ex mo ay laman pa rin siya ng utak mo. Okay, so kung alam niya na laman pa rin siya ng utak mo, then of course, hindi tataas ang pagtingin niya sa iyo. Hindi niya iisipin na hindi ka masaya sa mga moment na ito, apektado ka pa din, wala kang other option, o sabihin na nating hindi mo patanggap yung breakup na nagkaroon kayo. O kaya, sabihin na rin natin na sa mga moment na ito, nandyan ka pa rin para sa kanya at naghihintay. Okay? So, ang pwedeng mangyari niyan, kung ganyan ka ngayon sa mga oras na iyan, yung ex mo iti-take for granted ka talaga. Okay? Mas lalong tatagal yung breakup ninyo at mas malaki ang tsansa na maka-move on siya. Dahil of course, kapag ka mas lalong tumagal na hindi siya bumibigay sa iyo o hindi siya nagre-reach out, then ang nangyayari niyan ay parang mas tinutulungan mo siyang mag-move on. Dahil of course, ang papasok sa utak niya, nandiyan ka lang palagi bilang backup plan. So, sa mga oras na iyon, na kampante siya at hindi siya nakakaramdam ng sense of urgency para kontakin ka o para makipagbalikan sa iyo, ang nangyayari niyan, habang tumatagal, nagbabago yung emosyon niya. Okay? So, habang nagbabago yung emosyon niya at may makikilala siyang ibang mga tao, lalo na mga tao na better than you, okay? Then, malaki ang tsansa na hindi na ito bumalik sa iyo. Okay? So, itigil niyang pangangamusta, itigil yung pagsisend ng mensahe na iyan. Pangalawa, yung pagsisend ng I love you at I miss you sa ex mo. Okay, napaka-obvious na yan. Huwag mong gagawin yan. Dahil nga sa moment na ito, dapat kung ano man yung ipinaparamdam ng ex mo sa iyo na lost, okay, yan din yung dapat na nararamdaman niya. Para kung ano man yung nararamdaman mo sa kanya ngayon, ngayon na siya yung nawawala o ikaw yung walang kasiguraduhan kung babalik pa ba siya, okay, ay sabihin na natin yan din dapat nga yung nararamdaman niya. Kumbaga, para ang mangyari ay siya naman yung mag-reach out sa isang day o matakot na pwede ka nang mawala. Okay, iparamdam mo sa kanya na totoo yung breakup, iparamdam mo na kaya mag-move on, okay? Iparamdam mo sa kanya na sabihin natin hindi siya kawalan, katulad ng kung ano nga ipinaparamdam niya sa iyo ngayon. Di ba? Hindi siya nag-I love you, hindi siya nag-I miss you, hindi siya nakikipagbalikan, di ba? Hindi siya nakikipaglandian sa'yo. Kaya takot na takot ka kasi nga nawala yung validation. So kung magva-validate ka sa kanya at mag-I love you at mag-I miss you ka sa kanya, then of course, yung ex mo lalo siyang magiging kampante. Gaya nga nasabi ko kanina doon sa pangangamusta, magmumukha kang backup plan. So kung alam niyang available ka palagi, then of course hindi siya makakaramdam ng fear na pwede ka nang mawala. So, kung hindi siya makakaramdam ng fear na pwede kang mawala, then tuloy-tuloy lang siya dyan sa breakup na mayroon kayo. And also, at the same time, of course, again, bababa ang tingin niya sa'yo dahil isipin mo, hiniwalayan ka na niya, iniwang ka na niya, sinira na niya yung trust mo, hindi na siya naging loyal, sinaktan ka na niya, tapos love mo pa rin siya at namimiss mo pa din siya. Diba? Napaka-weak mo nun at walang tao na gusto ng weak na kapwa niya tao. Okay? Actually, yan nga ang rason kung bakit parang naghahabol ka sa kanya ngayon at mas naging attracted ka sa kanya ngayon kasi nga siya nagpakita siya ng strength. Nagawa niyang iwanan kanya. Okay? So, i-mirror mo lang yung ginagawa niya ngayon. Kung ano man yung ipinapakita niya sa iyo ngayon, yun din ang gawin mo. At wag mong gawin ito para sa kanya. Gawin mo ito para sa iyo. Okay? Pangatlo, okay? Wag kang magsisend ng mensahe sa kanya ng paulit-ulit. Okay, yung sunod-sunod na mensahe. Okay, dahil ano yan, sign niya ng pagiging needy o pagiging weak. Okay? Hindi ko na-explain dahil pare-pareho lang naman halos ng mga dahilan yan kung bakit hindi mo dapat gawin yung bagay na iyan. Okay, basta make sure na wag kang mag-send na mensahe sa kanya. Matter of fact, kahit nga isang beses na mensahe, wag mong gawin. Okay, pero pag of course, ang ginawa mo is yung sunod-sunod pa na mensahe, yung sabihin natin paulit-ulit yung mga mensahe mo, nangungulit ka na sa kanya, then of course, mat-turn off yung ex mo talaga sa iyo. Mas lalong bababa ang tingin niya sa iyo. Okay, tandaan mo, again, walang tao na magkakagusto sa isang bagay o isang tao, kahit na ano pa sa mundo, okay, na mababa ang halaga.
Okay, so kung naghahabol ka at magiging mababa ang tingin niya sa iyo, then of course, mawalan din siya ng gana. Okay? Pang-apat, yung nagsisend ka sa kanya ng manggalit na mensahe. Okay? Yung sinaktan mo ako, ikaw ang dahilan kung bakit hirap na hirap ako ngayon. Yung sinisisi mo siya. Okay? Yung bitter ka. Okay? Kasi pagka ganyan ka, o sinisend mo yung mensahe mo na yan sa kanya, of course, pareho din ang dahilan. Mata-turn off siya, mawawalan siya ng gana. Sabihin na nating isipin niya na insecure ka, wala kang ibang option, o tama yung desisyon niya na lumayo siya sa'yo kasi ganyan ka pala talaga. Okay, dan tandaan nyo, ang breakup sa umpisa ay test lamang. Okay, kahit yung ex mo hindi pa niya sure kung talagang gusto niya makipaghiwalay sa iyo. Okay, sa moment na ito, sinusubukan niya pa lang kung talagang tama itong desisyon niya. So kung gagawa ka ng mga stupid na reason o mga stupid na action, then of course, marirealize ng ex mo na tama yung decision niya. Okay? So, instead na ipagpilitan mo o magalit ka o maging bitter ka o sabihin natin hayaan mong diktahan ka ng emosyon mo sa mga moment na mababa ang intelihente mo dahil nga mataas ang emosyon mo. Okay? Ang bagay na ginagawa mo ay dapat nagre-radio silence ka na. Ngayon pa lang, dapat lumalayo ka na sa ex mo. Ginagawa mo na lahat ng mga bagay na pwede mong gawin para makalimutan mo na siya ngayon. Okay? And also at the same time, nagmo-move on ka na, nag-i-improve ka na ng sarili mo, okay? Kaysa yung sabihin nating puro siya pa rin ang iniisip mo o hinahayaan mo na yung utak mo ay dominahin ng mga memorya o memories na mayroon ka para sa ex mo. Kasi natural na siya ang iisipin mo kasi naka-attach ka emotionally sa ex mo sa mga moment na ito. Okay? So natural na yun. Siya talaga palagi ang iisipin mo. Siya talaga palagi ang laman ng utak mo. Okay? Ang hindi natural ay yung hindi ka gumawa ng mga bagay. Well, actually, natural din yan sa mga nagdadaan sa breakup. Hindi talaga gumagawa ng mga bagay para ma-divert yung utak niya sa mga bagay na mas dapat na ginagawa niya. Okay? Pero ang bagay na dapat kasi na ginagawa mo, kung talagang gusto mong tulungan ng sarili mo, ay kalimutan mo muna yung drama. Okay? Nandyan na yung drama, present na eh. Okay? Pero hindi mo dapat yan yung pinagtutuunan mo ng pansin. Kasi ang bagay na dapat na pinagtutuunan mo ng pansin ngayon bilang ikaw yung nasasaktan ay yung solusyon. Okay? Hindi po pwede na porque masakit yung paa mo dahil nabubog ka, ay ang gagawin mo ay dadamahin mo na ng dadamahin yung pain o kaya sabihin nating tatapak ka ulit ng tatapak doon sa bubog na nakasugat sa paa mo. Okay? Kasi doon ka pa rin nakatutok. Okay? Di ba't ang dapat na ginagawa mo na ngayon ay instead ay yung sabihin nating naghahanap ka na ng cure. Okay? Kasi hindi mo na na-prevent eh. Nabubog ka na eh. Di ba? So, dapat yung solusyon na ang tinututukan mo, which is actually yung radio silence. Okay? So, ang ibig sabihin ko dito, instead na tumapak ulit ng tumapak dun sa bubog at umiyak ka ng umiyak at magngangawa ka, magrereklamo ka dyan sa sugat mo sa paa, ang ginagawa mo ay ginagamot mo na yan ngayon. Okay? Kasi nandyan na yan eh. Nangyari na yan. Okay? So, doon ka na dapat sa solusyon nakatutok ngayon, which is actually yung radio silence. Okay? So, huwag ka magwala, huwag maawayin yung ex mo. Okay? Dahil pag ginawa mo yan, bibigyan mo lang siya ng idea na tama yung desisyon niya na nakipaghiwalay siya sa iyo. Tanda mo, lahat ng breakup sa umpisa ay test lang. Okay? Walang totoong breakup sa umpisa. Wala yan, kalokohan yan. Okay? Depende na lang din sa ibang sitwasyon. Okay? Kung merong mga pang-abusong nangyari. Okay? Merong sobrang lalang nangyari. Pero, 98% at a time. Okay? O sabihin natin mga 98% ng karamihan sa mga breakup, okay, ay hindi talaga totoo sa umpisa. Test pa lang yan. Okay? Sinusubukan lang ng ex mo subconsciously kung talagang ito ba yung gusto niya, okay? O talaga bang ganyan ka, o talaga bang ito yung magpapasaya sa inyong dalawa. Okay? Kaya nga ang gagawin mo, ipapakita mo sa kanya na wala siyang makikitang ibang katulad mo. Na sa ngayon, kaya lang siya ganyan, baka nakukonfuse lang siya. Okay? Tapos pakita mo na pwede ka mawala. Okay? So again, wag mag-send ng mga mensahe na galit ka. Okay? Number 5 na mensahe na hindi mo dapat isinesend sa kanya. Okay? During ng breakup ninyo, pagkatapos ng hiwalayan ninyo. Ito ay walang iba kundi yung sabihin nating emosyonal na mensahe. Okay? Yung nagdadrama ka. Okay? Yung hirap na ako, hindi ko na to kaya, baka may gawin na ako sa sarili ko. Diba? Iba nananakot pa nga na may gagawin sa sarili nila. O sabihin nating may gagawin hindi maganda sa sarili nila. Diba? Huwag yung gagawin yan.
sign yan ng weakness. Tandaan nyo, again, ang breakup sa umpisa ay isa lamang test. Okay? Hindi ito totoo. Okay? Magkakatotoo lang yan kapag ang mga ginawa mo ay yung mga hindi na maganda kasi mata-turn off siya. Tandaan nyo, bago mangyari ang breakup, turn off na siya. Dahil sa dami ng mga bagay na ginawa mo. Okay? Kaya nga kadalasan, di ba, kapag ka-break up o nakipag-break yung ex mo para bang hindi siya ganun kaapektado. Kasi una, syempre siya yung nakipaghiwalay. Pero pangalawa, ang isa sa mga reason nga niyan, yung sabihin nating nakahanda na siya. Kasi matagal na to matagal ng pinapahinog ng ex mo yan, yung mga problema niya sa iyo. Hanggang sa umabot na sa limit niya, kaya nakipaghiwalay na siya dun sa moment na iyon. Okay? Kaya nga, pero sa moment na ito, nakipaghiwalay na siya, still, di pa rin siya ready o sabi natin sure. Well, ready na siya, pero hindi pa siya talaga sure kung talagang ito ba yung gusto niya. Kaya nga tinitest niya pa lang yung sarili niya. Tandaan mo, nagustuhan ka nito, minahal ka nito, so dami ng tao sa mundo, ikaw yung naging partner niya. So, ibig sabihin, hindi rin ganun kadali para sa kanya na iwanan ka. Okay? Pero syempre, dahil sa dami ng mga nangyari sa inyo, sa dami ng mga kagaguhan na ginawa mo, na nagpagulo ng relationship ninyo, yung ex mo napupuno rin. Tao yan di ba? Kaya ngayon susubukan niya ngayon na hiwalayan ka. Okay, subukan niya ngayon kung ito ba talaga yung bagay na gusto niya. Okay, alam kong masakit man, pero may iba dyan, susubukan pa na na mag-date ng iba. Okay, kaya umayos kayo. Okay, dahil baka maiputan pa kayo sa ulo. Okay, kaya gawin niyo lahat itong mga sinabi ko na ito. Tandaan niyo, sa mga moment na ito, ang emosyon mo ay mataas. Okay? Kaya ang intelihente mo o ang lohika mo ay mababa. Ibig sabihin, mas emotional ka, kaya naka-cloud yung vision mo, kaya hindi ka makapag-isip ng tama. Okay? Mababa ang pagiging intelligent mo. Your intelligence is low. Okay? Kaya kadalasan, hindi mo iniisip kung tama ba o mali yung ginagawa mo, magbabalik pa ba siya, totoo na ba ito o hindi. Okay? So, instead na mag-overthink ka at isipin niya mga bagay na iyan, for now, maniwala ka na muna sa akin. Dahil hindi ako apektado sa breakup ninyo. Kaya nakakapag-isip ako ng tama. So, huwag mo isend yung mensahe na yan, yung pagiging emotional na yan, okay? Dahil bababa lang yung tingin niya lalo sa iyo, mas magpo-prove lang ito na tama nga yung decision niya, okay? And also at the same time, ito pa nga yung pwede maging rason kung bakit matuluyan na nga yung breakup ninyo. Basta tandaan nyo, mag-radio silence na lang muna kayo. Huwag na muna kayong mag-overthink, okay? Huwag nyo na munang masyadong isipin lahat ng mga bagay. Alam ko mag-iisip na kayo, pero ang trabaho mo bilang nasaktan ay paghilumin at maghanap ng cure dito sa nararamdaman mo o sitwasyon mo ngayon. Okay? Dahil hindi po pwede na hurting ka na, tapos mas pinagpo-focusan mo pa yung pinagdadaanan mo. Nandyan na yung pain, okay? Ang trabaho mo ay mag-survive habang may pain, tapos maghanap ng cure para magawa mong magamot yung pinagdadaanan mo ngayon. Okay? Huwag kayong mag-alala, basta gamitin niyo yung radio silence. Ako na munang bahala sa inyo sa ngayon. Good luck.